Okay, good morning everybody. Kumusta po kayo mga kababayan kong Pilipino na nasa iba-ibang panig ng mundo? At syempre, yung mga nandito sa lupang hinirang, bayang Pilipinas. Pag-usapan po natin itong Uniteam na according sa ilang, may mga nagtatanong po kasi kung buo pa ba o biyak na ang Uniteam. Ngayon, hati-hati po kasi yung mga Uniteam supporters, no? Mayroong mga supporters na nananatiling BBM Sara, mga vloggers. Meron namang BBM na lang. Siguro ito yung mga talagang original Marcos loyalists. Itong mga BBM na lang. Itong mga BBM Sara, sa palagay ko, original sila ay mga DDS. Yes, DDS ang mga to. Na hindi lang magawang tumalikod ng 100% sa ating Pangulo dahil siya ang Pangulo. Pero nanatiling ang suporta nila ay nasa kay VP Sara pa rin bilang Vice President and their perceived future President. So, since sabi sa ibang kampo, yung kampo ng dating opposition, yung Liberal Party, yung tinatawag na Dilawan or Pinklawan, sa observation nila, hindi na buo, biyak na. Now, sa karamihan po ng talagang original na Marcos loyalists, ang Uniteam ay talagang biyak na po, hindi na buo. Yan ang paniniwala ng karamihan. Pero meron naman po mga naniniwala at kabilang na ako doon na wala naman talagang Uniteam. Right from the very start, there have never been a Uniteam. Ang Uniteam po na salita, it's just a term. Term lang na ginamit at sinakyan upang manalo pareho yung partnership. Paano ko po nasabi na wala naman talagang Uniteam? Sa totoo lang, nung umpisa, akala ko Uniteam talaga. Although, ako po talaga hindi ako bumoto kay Sara Duterte as Vice President. Ang binoto ko talaga si Tito Soto. Kung hindi nga tumakbo si BBM Ping Lacson ako Alam niyo ito si Ping Lacson, kung hindi lang tumakbo si PBBM, karamihan po sa mga vloggers na sinusundan ko ng mga medyo intellectual, yung matitino, intellectual vloggers, Lacson po sila. Ngayon, bakit natin pinag-uusapan itong Uniteam, no? Kasi yun na nga po. Ako, sa paniniwala ko, na wala naman talagang Uniteam mula pa sa simula. Bakit? Kasi nga po, maaaring si Amy Marcos at si Bongbong Marcos ay umasa sila na mayroon talagang Uniteam. Pero para sa kampo,
sa utak ni Duterte, lalong-lalo na ni Gloria Arroyo and Rodrigo Duterte, sa umpisa pa lang, walang unity. Kumbaga di ba, ayaw naman talaga ni PRRD kay Bongbong Marcos. At ang gusto niyang tumakbong Pangulo ay yung anak niyang si Sara. Kaso, ang nasunod ay si Gloria Arroyo. Siguro, talagang nakita ni Arroyo na talagang hindi mananalo si Sara kung lalaban kay BBM. Dahil talagang noon pa man, during the campaign, talagang halata, kitang-kita na talagang malakas yung hatak ng Bongbong Marcos. Kaya, so walang nagawa ito si Duterte, kundi sumunod sa plano at strategy ni Arroyo. Na sa umpisa pa man pala, talagang may balak na sila na hindi naman talaga pagtatagalin sa pwesto itong si Bongbong Marcos. According to what I heard, na nagkaroon ng usapan, agreement between the Marcos group and the Arroyo Duterte. Na according to this talk, kontrata, kumbaga, na papayag na mag-slide down si Sara as Vice President to Bongbong Marcos sa usapan na after 2 years, after 2 years, by 2025, magi-giveaway na si Bongbong Marcos. Paano? Sa paanong paraan magi-giveaway si Bongbong Marcos? Magre-resign? Na malabo namang mangyari yun kung magre-resign. Di ba talagang desidido si Bongbong Marcos na tumakbong Pangulo. Kahit na kinakausap na sila noon ni Gloria Arroyo na maging Vice President na lang siya ni Sara. Si Sara yung tatakbong Pangulo at si Bongbong Marcos yung Vice. Pero hindi pumayag si Bongbong Marcos. Gusto talaga niya siya yung Pangulo. At Vice President si Sara. Ngayon, para matuloy na lang, pumayag ng ang Arroyo Duterte Group na maging Vice si Sara. But after 2 or 3 years, magigiveaway na itong si Bongbong Marcos. Which according to them, according to what I heard, pumayag daw si Bongbong Marcos na mag-giveaway after 2 years, 2 or 3 years. Actually by 2025. Siguro, after the midterm elections. Yun ang usapan. Also, kasama sa usapan na si Gloria Arroyo yung magiging Speaker of the House and Sara Duterte ay hahawakan yung Department of National Defense. At mayroon pang isang pakiusap na yung anak ni Gloria Arroyo ang gagawing Secretary of the Department of Energy. Na wala sa mga iyon ang nasunod or natupad. Kung pumayag man sa usapang yon si Bongbong Marcos at ngayong nakaupo na siya ay hindi niya tinupad, may mga masiselang dahilan. Na yun na nga po, na kung si Gloria Arroyo yung magiging Speaker of the House at ang gagawin nila na pagtatanggal kay Bongbong Marcos ay through impeachment. Ngayon, kung hindi madadala sa impeachment, mayroong plan B.
yung pagpapahawak ng DND, National Defense, kay Sara Duterte, yun ang mas marahas na paraan para matanggal ang Bongbong Marcos through coup d'etat. Dahil nga, hawak ng Sara Duterte yung military. But, I just don't know kung muntik nang pumayag si Bongbong Marcos dito. Pero sa pagkakaalam ko, pinigilan po ito ni Juan Ponce Enrile bilang legal advisor ni Bongbong Marcos. Enrile advised Bongbong Marcos na huwag pahawakan kay Vice President Sara Duterte yung Department of National Defense dahil talagang delikado. Pwede siyang ikudita. Which is yun naman talaga yung plano. Kaya ngayon, hindi sinunod ni Bongbong Marcos yung usapan na si Arroyo ang Speaker of the House at ginawang Speaker of the House ay yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez. At pati yung National Defense hindi ibinigay kay Sara, instead DepEd ang ibinigay na hindi yun ang gusto ni Sara. At yung National Defense ay talagang naka-reserve naman pala talaga kay Gibo Teodoro, which is the best decision na talagang dapat ginawa. Kasi tingnan nyo, talagang si Gibo Teodoro ang talagang karapat-dapat sa posisyon na ito. Tingnan nyo naman natin ang kanyang stand. Kung talagang tatanga-tanga po si Bongbong Marcos at ibinigay niya talaga kung sinunod niya yung usapan na si Arroyo yung House Speaker at si Sara Duterte yung DND Secretary, talagang malulusaw siya. Magsa impeachment, magsa kudita, talagang matatalsik siya. Ngayon, bakit hindi sinunod ni Bongbong Marcos yung usapan kung nagkaroon man talaga ng usapan? Para sa akin, tama lang po. Tama lang na hindi niya sinunod yung usapang yun. Napakalaking kalokohan na usapan. Kasi, parang pinaglalaroan lang yung bansa natin. Hindi magandang usapan yun. Ang alam po ng mga bumoto kay Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos ang gustong maging Pangulo hanggang sa katapusan ng kanyang termino na 2028. Even me. Yun po ang gusto kong mangyari. Hanggang 2028, si Bongbong Marcos, siya ang leader natin. Hindi pwede talaga na si Sara Duterte ang mamuno at itong Gloria Arroyo. Maaring talagang kilala, kaya hindi pumayag hindi tinupad ni Bongbong Marcos yung usapan dahil kilalang kilala ni Bongbong Marcos kung ano ang pagkatao, ano ang karakter, ano ang talagang totoong kulay ni Gloria Arroyo. At kahit tayo, alam natin, kilala natin kung sino si Gloria Arroyo. Ibabagsak lang niyan ang bansa natin. Tingnan mo yung nangyari dun sa 10 taon niyang pamumuno. Plus, si Duterte. Duterte Arroyo, my God. Dalawang naging pangulo ng bansa na the worst na naging pangulo. Number 1 si Gloria Arroyo, and second, in terms of paglimas
ng kaban at pagpapahirap sa pamumuhay ng mga tao. Itong dalawang ito. Ang mali lang kasi, bakit nakipagkontrata si Bongbong Marcos sa mga ito? Bakit siya umoo sa usapang ganon na hanggang 2-3 years lang siya at papalit ang Sara? Ibig bang sabihin, magpapalit sila ng posisyon? Si Bongbong na yung Vice President? Anong kalukuhan yun? Ang binoto namin ang binoto kong Pangulo ay si Bongbong Marcos. Kaya siya ang gusto kong maging Pangulo hanggang katapusan ng termino. Although hindi ko binotong Vice President si Sara, pero siya yung nandiyan dyan, Vice President siya. Kaya, sa mga nagtatanong na mayroon ba talagang unity team? Walang unity team. It's just a fantasy. Dahil sa umpisa pa lang, talagang walang unity team. Sa umpisa pa lang, sa mga plano pa lang ng Arroyo at Duterte, talagang gusto na nilang isahan si Marcos. Ang mali lang, nagtataka lang ako kung bakit pumayag si Marcos sa usapang ganito na hindi naman pala niya tutuparin. Nagmukha tuloy siyang walang isang salita. Walang palabra de honor. Bakit kaya? Maaring dahil Duterte, incumbent president, yung tatay, maaari nga naman na kinailangan ni Bongbong Marcos yung boto ng DDS. Pero, sa totoo lang, we can survive. Bongbong Marcos will survive the campaign without the DDS vote. Kasi nga, yung 31 million, yun yung boto totoong boto ng Marcos. Yung excess doon sa 31 million na boto ni Sara, yun yung DDS. Kay Sara lang bumoto, hindi kay Marcos. Pero yung mga Marcos loyalists, bumoto kay Sara. Kaya ewan ko ba kung bakit sila pumayag na gawing, noong mga panahong yun, di ba naghahanap ng Vice President si Bongbong Marcos? Matagal siyang nag-iisa, wala pa siyang napipili na Vice President. Yung pala, parang si Sara talaga yung gusto niya maging Vice President niya. Tapos ngayon ito, nagkakagulo-gulo dahil doon. Kaninong kasalanan niya? Isang may kalukuhan dito si Amy Marcos eh. Siya yung may pakana ng unity eh. Siya yung nakipag-arrange nitong na ito. Ewan ko lang kung mayroon talagang plano, may ibang napipisil si Bongbong Marcos na kanyang maging Vice President talaga. Hindi natin alam. Kasi ang may gusto lang naman talaga kay BP Sara ay si Amy Marcos. Ewan ko ba sa kanya? At ngayon, ito, alam na kasi ng mga tao na hiwalay na, nagkanya-kanya ng landas, ang unity, ang team ang kampo ng Duterte at Arroyo and Marcos camp. Ngayon, itong isang retired captain na si Dado Clemente, inuutusan niya si Bongbong Marcos na bumalik sa unity team. Na kung makautos, akala mo kung sino. Akala mo kung sino magaling na basta lang uutosan yung Pangulo natin na bumalik sa unity team? Bakit? Para saan ang pagbabalik sa unity team? Unang-una, yung Duterte at Arroyo, ang talagang may plano ng unity team na kunwari lang. Sila talaga ang may plano
na gagamitin lang si Bongbong Marcos para makapasok maging presidente na vice president si Sara. Dahil siguro takot din sila noon kay Leni Robredo eh. Kung makautos itong, pwede ba? Ako nasusuya ako na naririnig ko pa sa ibang mga Uniteam vloggers, kahit na okay pa naman sa kanila si BBM, pero yung ikabit pa rin yung pangalan ni Sara kay Bongbong Marcos, ako naiirita ako dun. Hindi ko talaga bet si Sara. BBM lang ako. Kaya, doon po sa mga nagtatanong at nagpapantasya na pwede pang mag-reconcile, pwede pang buuin ang Uniteam, nananaginip po talaga kayo. Dahil wala naman talagang Uniteam. Uniteam is just a term na ginamit para humakot ng boto. Na ang may pakana, si Amy Marcos at si Gloria Arroyo. Kumbaga sinunod lang nung kapatid, si Bongbong Marcos. Kaya ngayon nakikita ninyo, nasaan si Amy Marcos? Di ba nasa grupo ni Duterte at Arroyo? Yun po. Ang itong Uniteam na ito, Uniteam is a very much abused word. Nagamit lang talaga. Mga kababayan, sana po, ako ang pangarap ko ngayon, magkaroon ulit ng Uniteam, ibang Uniteam, yung talagang Uniteam ng mga makabayan. Sino ba ang mga makabayan dito na grupo? Yun dapat. Mas gugustuhin ko pa na makipag-unite ang Marcos Group sa grupo nila. Kaya ayaw din naman nila makipag-grupo sa Marcos eh. Yung mga oposisyon. Anyway, kung talaga po na para sa ikabubuti ng bansa natin, bakit hindi? Well, mga kababayan, ano po ang inyong take? Although para sa akin, basta para sa bayan, okay makipag-unite, makipag-unity, kahit saan galing. Okay? Okay, thank you very much for watching, and we'll see you in our next vlog. Peace.